Matapos i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang 92.5 billion pesos na halaga ng Unprogrammed Appropriations o UA. 150.9 billion pesos ang natira sa ilalim ng UA sa 2026 national budget. Pinakamababa raw yan mula noong 2019 ayon sa Budget Department. Sa 150 billion pesos na yan, kukunin ang obligasyon ng gobyerno sa mga foreign assisted project. Kabilang ang ilang nagpapatuloy na flood control project. Pero nakukulangan ng ilang business group sa pag-veto ng Pangulo. Ayon sa Makati Business Club, dapat naging mas agresibo ang Pangulo sa unprogrammed appropriations na nila'y questionable sa konstitusyon. Sabi ng DBM, may mga kondisyon naman para mapondohan ang mga proyekto sa ilalim ng UA. Una riyan ay kung may makolekt ng dagdag pondo o excess revenue ang gobyerno. Si Presidential Sister Senadora Amy Marcos, pinunto naman ang umano'y pagbabawas sa mga pondo para sa ilang proyekto tulad ng pondo para sa Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway, habang nadagdagan ng pondo para sa kontrobersyal na programa gaya ng Tupad, AIX at iba pa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng Malacanang. Sinagot naman ng palasyo ang sinabi ni Caloocan Representative Edgar Erice na balak niyang questionin ng UA sa Korte Suprema. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. Para higit na matutukan ang pagpapatupad ng mga proyekto, ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, babalangkasin sa unang pagkakataon ng Senado at Kamara ang isang Joint Congressional Oversight Team on Public Expenditures. Kasunod ito ng kontrobersya sa coast at substandard flood control projects. Maraming gustong tutukan si Gatchalian na magpapaganda umano sa pagbusisi nila ng budget proposals. For example, underspending ng mga agencies, foreign assisted projects, some projects na kailangan natin i-drill down pa, like for example, yung pagpapagawa ng hospitals dahil over capacity na yung mga hospitals natin. So yung mga ganitong bagay para pagdating ng budget, hindi lang isang araw, isang agency, alam mo na yung konteksto o alam mo na yung context nung pag-uusapan nyo during the budget briefings. Kasama sa mga gagawin nila, mag-ocular inspection sa mga proyekto. Kakausapin ni Gatchalian ang counterpart niya sa Kamara para sa pagbuo ng Joint Oversight Team.